Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga kababayan, mga ka-art lover. Well, ito na naman tayo. Mga claim ni Kibuloy, mga sinasabi niya na nagpapasikat sa kanya, na ang iba dyan ay talagang tumaas ang kilay, kumunot ang mga noo dahil sa mga hindi kapanipaniwalang mga claim o sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili. Ating balikan ang mga bidyong yun na nagsasabi niya at sinasabi niya ang mga ganitong salita. Kaya daw niyang gawing superpower ang Pilipinas. Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trilyon ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko ang superpower ng Pilipinas. Walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Bansang Pilipinas, bigyan niyo ko ng 5 years, tumabi kayong lahat. Bigay niyo lahat sa kamay ko ang pera, kukuha ko ng mga mabubuting tao katulad ko, ipaplano ko buong Pilipinas mulang Luzon, Visayas at Mindanao. 5 years, superpower kayo. Sapagkat nakita ko ng langit, pinasok na ako sa langit, ako ngayon ang naging modelo ng langit, at ako yung pintuan ng langit, at ako yung daan ng langit, at ako yung katotohanan ng langit. Grabe siya lahat, At ako ang buhay ng langit. Ikaw na talaga, Kuya Kibuloy. Tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate? Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Paano ko kayo didebatihin yan na ako may-ari ng kaluluwa nyo? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ika, sandali lang. Ang mga magsasabi niyan ay parang mga baliw, di ba? Wala sa katinuan, wala sa hustong pag-iisip. Paano mo mapagmay-ari ang buong sanlibutan? Ang laki-laki. Buti kung ikaw lang ang powerful na tao sa mundo, ang dami-dami. Kaya imposible ang mga sinasabing yan ay napaka-imposible. At yung mga membro naman ni Kibuloy dyan, kung napansin nyo, kapag nagsalita sa dyan, ay pumapalakpak sila. Hindi nila alam yung sinasabi ni Kibuloy, siguro natutulog lang o lumilipad yung mga isip ng mga inner circle niya, yung mga nakapalibot na babae. Yun ang palaging pumalakpak sa kanya. Kahit saan na gumagawa siya ng speech dyan, o sermon, o kung ano mang ano yan, mga salita niya, ay palaging nandyan ang mga magagandang babae na kapalibot sa kanya. So, yan ang kanyang langit sa lupa, yung mga babae na yan. Okay, patuloy tayo. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Agree naman yung mga ano niya, yung mga alipuris niya na wala yatang utak lamok. Kahit mali yung sinasabi ay palakpak, taas ang kamay. Ay nako. Ito ang propesya. Sa Isaiah ginamit. One of the angels sent to guard me appeared in my dream. Lahat ng religious leaders ng denomination, lahat ng leader, pastor, dadaan po ba sa inyo? Lahat ng tao. Wala nang posisyon yan. Naked you will be. Walang posisyon. Hindi ka, pastor ako, relihiyon ko to, ito yung denominasyon, itong pangalan ko, sikat kami doon, mayaman ako. Wala yun. Isa lang ang tanong doon. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karyan ng langit. Ang sumusunod na. So ang tanong ko sa lahat ng ito, ng mga tao, 7 million, sumusunod ba kayo sa sinabi ng dakilang Ama? Pag sumusunod kayo, kasama ko na kayo ngayon.
sapagkat ako ang unang sumunod at naging anak. Kaya nga ako ang modelo. Aba, may nag-imin-imin pa oh. Mga hunghang. Kaya pala tinanggal itong si Kibuloy sa Adventist. Yun ang kanyang unang grupo sa Christian group, ang Adventist. Tinanggal ito dahil nga ang utak niya ay umaandar eh. Noong kabataan ito, palaging nagsasabi na nagpapakita daw ang Diyos sa kanya, nagipag-usap. Kaya nahihibang yung kasama niyang mga pastor ay ayaw na sa kanya eh. Kaya tinanggal siya sa Adventist. Kaya gumawa siya ng kanyang grupo at yung kanyang kabaliwan at kahunghangan, yung kanyang mga imagination, creativity, na kanya-kanya lang na wala sa Biblia ay dito niya ginawa sa kanyang Kojic Kingdom Nation. At marami naman ang nauuto tulad nito. Nung natapos ako 5 years naman, pinadala niya ako at sinabi niya, gagawin kitang pamantayan ng kahatulan at ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Marami akong anak, ipadadala kita. Hindi mo sila kilala, hindi ka nila kilala, ngunit pag narinig ng boses mo, susunod sila sapagkat ang tupa ko, kilala nilang boses ko. Galing oh. Imahinasyon, galing. Ng 6.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Hindi yung stop din. Salamat kayo sa akin. Palakpak yung mga hunghang no. Oh, salamat kayo sa akin. Kasi kung hindi ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi ito na walang witness ha. May witness marami. Nakapalibot sa akin. Ay nako, tsamba lang naman yan. Kasi ang lindol, talagang 3 seconds, 2 seconds, ganyan lang kaiksi ang lindol. Kaya kung lilindol, kahit sasabihin ko na stop in 3 seconds, stop talaga yan. Ang mga makitid naman ng utak ay naniniwala kagad, palakpak ng palakpak. Ay nako, gumising kayo. Sinigawan ko yung lindol. Kung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Sabi na yung chandelier, oo nga no. Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol. Ang kaharian, ang paraiso ay nasa ikatlong langit. Paano yun nasa Davao? Pagka ikaw, karnal ka, kahit nasa lupa pa nasa Davao pa ang kaharian ng langit, hindi ka makakapasok. Lalo na sa ikatlong langit. At dito nga sa Davao, hindi ka makapasok. Pinunta na nga ditong langit eh. Hindi pa ninyo kayang pasukin. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Kaya mo akong sundin? Pag di mo ako kayang sundin na taong nagmanifest dito sa iyo, paano ka papasok sa ikatlong langit? Huwag mo hanapin ikatlong langit kung hindi mo mahanap dito. Na pinadala na nga niya dito sa Davao eh. Pwede mo nang puntahan, pwede ka nang magtanong, pwede mo nang sundin. Maliwanag na ipinapaliwanag ko kung paano kang makapasok. Hindi pa nga nyo mapasok-pasok tapos ikatlong langit ng pangarap nyo. O ito na. Pag nanaginip kayo, nanlait kayo sa akin, pag nanaginip kayo, may dumaan na kabaong sa harap ninyo na kayo ang naruroon, magpapasimula na ang hatol na sa inyo ay ibabagsak ng Ama at hindi na kayo magtatagal sa lupa. Noon pa, nangyari na yan, 33 years nito ministry ko. Lahat ng mga nanlait na below the belt, silang lahat ay tinamaan ng judgment ng dakilang Ama. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya hinay-hinay kayo sapagkat hindi ninyo kilala ang appointed son. Grabe no, nagko-curse siya dito na mamamatay daw yung aatake sa kanya. Kasi appointed son of the devil yata to. Son of the Diablo. That's the new name that He has revealed to the world. And He said,
My son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name, which is Ito na yung pinagagrabe na blasphemous na claim niya. Nasabi niya, ang Ama ay ibinigay sa kanya ang pangalan ng Ama. Sabihin natin ang pangalan ng Diyos Ama ay Yahweh. Binigay daw sa kanya. So ang pangalan niya ngayon ay Yahweh. At yung pangalan niya na Apollo ay binigay niya sa Diyos Ama. Kaya ang Apollo Kibuloy ngayon ay ang Diyos Ama natin. Di ba blasphemy ito? Dahil pinaglaruan niya ang pangalan ng Diyos. Nasa Ten Commandments yan. Do not put the name of God in vain. Ayan, ginamit niya ang pangalan ng Diyos. Kaya very blasphemous na claim ito. everything. He gave me his name, and he took my name as his new name. Siyempre, gwapo kay ngano, gitagaan o gwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. Mabuti hindi nag-walk out ang mga tao diyan, yung mga membro niya. Kikinig Sa kanyang misa, siya palagi yung bida. Yung pinipraise niya ay sarili niya, hindi Diyos. Kanina, narinig niyo, sabi niya, gwapo ako kasi binigyan ng Ama ng pangalan. Narcissist ang ang term, yung sarili niya, tingin niya ay gwapong-gwapo. Kaya, ayan, gumising na kayo diyan, mga taga Kojic Kingdom. Napansin niyo ba kapag nagsisermon siya, palaging sarili niya ang kanyang pinipraise, na siya yung anak ng Diyos, na siya ay gwapo, na siya ay above all things, above all name sa lupa. Ay naku, ang Diyos lang ang nagsabi niya na God is the name above all name. Hindi pwedeng meron pang above name sa Diyos. Kaya blasphemous na naman na word ito kasi siya daw ay pangalan na above all name, ang pangalang Apollo Kibuloy Tarantado. Pero si Jesus Christ at ako, nag-isa na. Pero si Jesus Christ at ako, nag-isa na. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ito yung kay Vice Ganda na clip ni Vice Ganda na tungkol kay Kibuloy na nakakatawa. Atin balikan. Ako'y kanyang ginawang anak, wala na siya sa labas ko. Nandito na siya sa akin. Nasa loob ko na siya, ako na yung residensya niya. Kaya yung mga salitang sinasalita ko sa iyo, hindi sa sarili ko, kundi ang amang nananahan sa loob ko. Pag sinabi kong, I am the way, the truth, and the life, hindi ako yun. Yun ay ang amang nasa sa loob ko. Kaya sinabi ko bilang anak sa John 14, ang mga salitang sinasalita ko, hindi sa sarili ko, kundi ang amang nasa sa loob ko. Talagang may tupak sa ulo, Ano kayang klaseng mikrobyo ang pumasok sa utak nito? Ang grabe ang imahinasyon niya. Yung Diyos talaga, pinaglaruan niya yung Diyos. Kasi sabihin niya, siya yung Diyos, pumasok ang Diyos sa kanya, ang pangalan ng Diyos ay binigay sa kanya. Ay naku, grabe na imagination. Sobrang-sobra ang layo-layo sa Biblia. Kadang tanan nagdaot sa kuha, maluoy ko, di nagid na sila mapasaylo. I am sorry to say that. May patong ni gawas, nga wala gid ng hilabot. Bisa ni gawas sila, okay pa. O kung gawas, nagpagamit sa mga demonyo diha, niya naglabot sa anak, ibaligtad nilang testimony, lalo na. Ito ang kanyang sinasabi dito, yung si Arlene Stone, nagpagamit daw sa mga puti. Pero anong nangyari ngayon, di ba? Nabaliktad. Siya ngayon yung takot. Tinakot niya si Arlene Stone na kakarmahin daw. Siya ngayon ang kinakarma. Ay nako, Kibuloy. Tapos na. Tapos na ang iyong dream kingdom na yan na gawa-gawa lamang ng
napakalikot na imahinasyon mo, yung mga sinasabi mo, ay palaging twisted at maling-mali kahit sinong pastor pa ang tanungin. Ang tama ay ginagawa mong mali at ang mga bersikulo sa Biblia dinagdagan mo. Dinagdagan mo, parang dinagdagan mo ng asukal kaya tumatamis sa pakinig ng mga tao, pero mali na yun kasi dinagdagan mo yung mga nakasulat sa mga Biblia. At lahat ay nasisintro sa iyo. Ang sarili mo palagi ang nasisintro kapag magsalita ka ng tungkol sa Diyos. They have no more chance. Bisan mo luha pa sila dugo. They've lost their birthright. They've lost their blessings. Ikaw They've ngayon lost their ang salvation. luluwa ng dugo. They've lost their souls forever. Kumudugol sila diri, bisan mo luha pagdugo. Pareha sila kang isaw. Ikaw ang luluwa ng dugo ngayon. Salvation for you. I'm sorry to say that. Nasukot ng Diyos ang Amahan. So muna akong last word sa inyo ha. Bantayin ninyo mayo na. Ibutang sa inyong heart. Hilabti ang tanan, ayaw lang Diyos ang anak. Kaya pala takot na takot ang mga membro ng KOGC dahil nagko-curse si Kibuloy na kapag nag-iisip ka ng masama, gagawa ka ng masama laban sa kanya, ay magkaroon ka ng gaba o karma o malas sa buhay mo. Kaya, yan, conditioning yan eh. Kaya palaging tapat sa kanya, loyal sa kanya ang kanyang mga membro. Ito naman, itong susunod. Si Kristo ay nagkatawang Pilipino daw. Si Kristo ay nagiging Pilipino at siya si Kristo. Ito, panoorin natin. Ngayon, inyong pastor, pinadala dito sa mga Gentiles, dito unang-una sa Pilipinas, nagkatawang Pilipino ang buhay ni Jesus Christ. Demonyo. Mula sa pagkakatawang Hudyo na hindi nila tinanggap, ngayon siya ay nagkatawang Pilipino. Oy. Father, now that you have entrusted me with your work here on the earth, you don't have to send an angel to help me. I will take charge. I am a take charge person. I'm in charge here. I'm responsible for everything that happens here. So the success and failure of your work on the earth, Father, now depends on me. Claim na naman siya. So, ito Pag na. tinanong mo ako kung ako bang bigaten son, hindi ako bigaten son. Ako ang appointed son. Ang appointed son, yan ang kukunin niya mula sa fallen Adamic race na ililigtas niya. Ito yung inimbento niya na word sa Biblia. Kasi bigatin son, nag-iisang anak. Ang sa kanya naman, ang kanyang word na ginamit para sa kanya ay appointed. Appointed son. Kaya nagkagulo-gulo na, di ba? Wala namang appointed son na nakalagay sa Biblia, kundi bigatin son lang. Ngayon, klarong-klaro na imbento niya lang itong word na appointed kasi hindi naman nag-appoint ang Diyos. Sinabi ba ng Diyos sa atin na siya yung appointed son? Nariyan ba sa Biblia na Kibuloy is the appointed son? Kaya ito'y imbento niya lang sa kanyang sarili. Talagang ang kukutin ni Kibuloy. Grabe ang imagination niya, grabe. Kasi ililigtas niya ang fallen Adamic race. Kung walang magiging anak, paano tayo maliligtas? Kaya kukuha muna siya ng isa, sampul ako yun. Kaya, by the obedience of one, susunod ka na. If Kibuloy claim is Jesus, hindi nga ako si Jesus na katawang Hudyo eh. If he is now Jesus, hindi ako si Jesus na Hudyong katawan. Ito'y katawan na hintil niya. Ito, nakakatawa to eh. Vibrator daw. Eh baka yun, kanyang mga sex toys na ginagamit niya yung vibrator na sinasabi niya. O, pakinggan natin. Palakpakan naman yung mga niya eh. Alam mo, Lori, lumindol kahapon. Balikan nga natin yung If he is now Jesus, magagandang hindi ako babae. si Jesus na Hudyong katawan. Ito'y katawan na hintil niya. Ito yung vibrator daw ng sanlibutan. Ito, tingnan natin to. Lahat ito, mistisa ito.
Ito yung mga taga-Ukraine. Ito yung unang batch ng kanyang inner circle. Talagang binabayaran ito, sinisweldohan niya ng napakalaking sweldo. Kaya nga pumayag na magiging worker diyan sa innermost circle ng Kujik. Kaya dumami ang membro ng Kujik dahil sa mga gandang Ukrainian na ito. Nakakala natin ay mga mistisa lang noon, yun pala ay talagang mga Ukrainian. Kaya ako nga nagtaka bakit ang gaganda ng mga babae diyan, saan niya nakuha. Kaya yan ang ginamit niya na front para dadami ang magpamembro sa kanya, kasi kung tingnan ay parang langit na kasi ang gaganda, parang mga anghel ang mukha. Ngayon makikita nyo sa yung mga huling mga mesa niya, mga session nila sa church nila, ay may edad na ang mga Ukrainian na ito, meron ng mga edad. Kaya nag-recruit naman sila ng mga bago, at yun nga, yung 3 bago, yun yung nagreklamo, kasi minulis niya kaagad ni Kibuloy yung 3 na bago na nasa edad pa lamang na mga 16. Ayan. Kaya itong mga ito, yung mga Ukrainian, matatanda na yan, wala na yan. Umuwi na yan sa Ukraine. Palakpakan yan ang trabaho nila. Alam mo, Ang trabaho talaga niyan, yung mga babae diyan sa nakapalibot sa kanya, kunti lang ang may talent diyan. Lahat diyan ang trabaho nila ay pumalakpak, taas ang kamay, mag-praise, palakpak ng palakpak, mag-smile, yan lang. May sweldo na yan lang ang trabaho. At sino ba nagpapasweldo yan? Sa kanila, sinong nagbigay ng pera? Yung kawawang mga namamalimos sa daan. Kahit dito sa Surigao, nandyan sa Pantalan, nandyan sa pier, kumakanta yung iba ang gaganda ng mga damit, parang mga yung Mormons na kanektay. Talagang nagpapalimos sila, humingi sila ng nagdadala sila ng mga supot, humingi ng pera sa mga tao. Yun ay, hanggang ngayon nandyan sila, kahit na nakulong na tong si Kibuloy, ay lalong dumami ang nagpapalimos dahil daw nila, ibayad ng bail, pang bail ni Kibuloy para makalabas. Ay naku, mga hunghang, tumigil na nga kayo dyan at magpahinga kayo, huwag kayong magpalimos dyan, paluko naman kayo, wala na, bulok na to sa bilangguan sigurado. Sorry, lumindol kahapon. Sunod-sunod, may mga aftershocks pa. Alam mo kung saan ang naperwisyo talaga? Yung Kapa Country. General Santos, Digos, Magsaysay, Matanao. Yan. Narinig niyo ba yung sinabi niya na Kapa Country, Digos, at kung ano-ano pa? Kapa Country means yung Kapa noon. Yung kasi ang mortal enemy niya, yung Kapa Ministry, na ang pastor doon ay si Apolinario. Ito si Apollo naman. Si Joel Apolinario ay pinakulong ni Kibuloy, inutos niya kay Digong na ikulong mo si Apolinario, ang founder ng Kapa Ministry, kasi ang Kapa Ministry noon sikat na sikat sa buong Pilipinas yung taong 2019, 2018. Ang dami-daming membro ng Kapa Ministry, 5 million all over the Philippines. Kaya muntik nang pumantay sa membro ni Kibuloy. Kaya nabahala si Kibuloy kasi pareho silang taga Mindanao. Kaya ayun, pinakulong niya, sarado ang Kapa Ministry. Tuloy, ang mga na-donate ng mga tao ay nakuha rin ng nag-grade sa Kapa. Kaya yun ang kwento ng Kapa. At kung kayo ay membro ng Kapa, like nyo ang ating video. At meron din akong video nung nakarang araw tungkol sa Kapa Ministry. Okay, so comment nyo na lang ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Tayo ay magtapos na ngayon. God bless us all, mga kababayan, mga ka-TH, mga ka-art lover. Paalam at ingat kayong lahat.